Pinagsasabi mo dyan, anong congress? Eh, hindi naman ako ikakasal. Manifestation yung tawag doon. Alain mo ikakasal na si Kiana, no? Kay Darwin pa. Grabe, hindi man na-celebrate. Sayang. Anong sayang? Sira ulo. I mean, shipper niyo kasi ang dalawa before. Yung Sky na naimbento mo dati, napaka-corny talaga. Ang cute kaya, pero anyway, nasasayangan ako sa chances na hindi ka umamin sa kanya dati. Wala ko nga magkakatuluyan kayo eh. Kasi mag-best friends kami at hanggang dikit kami, ganon. Kasi may gusto kayo sa isa't isa, yun. Ano? Akala ko talaga may chance kayo. Like, alam mo yun, marirealize nyo na kayo talaga yung tinadhana para sa isa't isa. Wait, ba't ganyan yung mukha mo? May gusto siya sa akin dati? Anak mang, wait. Hanggang ngayon hindi mo alam? May gusto sa'yo si Kiana dati, Skyler. Hoy! Sino yung tinitignan mo, ha? Yung pader. Pader? Hindi eh. Si Skyler yung tinitignan mo, Kiani. Si Skyler. Shut up, Remy. Shut up, Remy. Gusto mo siya, no? Ano? Gusto mo siya, no? Kapag hindi ka sumagot, ipagkakalat ko na may bulati ka sa ilong. 1. Na may gusto ako sa kanya. Umamin ka na kasi, Kiana. What if gusto ka rin ng pare ko? I think he likes Jam. Wait, sino? Si Jam? I don't know if she's just joking, pero kasi umamin siya sa harap naming dalaw ni Skyler. Tapos itong si Skyler, parang kinilig na ewan na napangiti, tapos dinaan pa niya sa baliw. Sure ka? Gusto ko pa man din siya. Huh? Baliw? Oo, baliw sa'yo. Kaya mo rin yun! I could never. Magpapalaman mo na ako sa kanal bago ko magawa yun. Alam mo pare ko, Kiana, walang mararating na relasyon nyo kung walang aamin. Ayoko nga! Hanggang best friends na lang ba? Hindi ako aamin hanggat hindi ko nako-confirm mula sa kanya na gusto niya rin ako. Hindi ako aamin kung hindi mo na siya aamin, okay? Sarap niya ako to. San, what if ako na rin yung umamin para sa inyong dalawa? Sinasabi ka? Wala. Sabi ko, good luck. I know kakakilala lang natin last month pero gusto ba Kiana? You like me? We're a happy family with a great big hug. Wait, seryoso ka? Gusto rin kitang ligawan. At para mas makilala mo ako, niyaya kita sa isang brunch date. Darwin? Remy, umamin si Darwin. Darwin? Sino yun? Si Darwin na tiga Block 2. Anak ng wag! Paano na yung Sky na ko? Sky na? Kayong dalawa ni Skyler. Skyler? Kiana? Sky? Hindi niya nga ako gusto. Okay, gusto mo na spoiler? Spoiler? May ibibigay sa'yo mamaya si pare ko. Major spoiler na yun na para tumapang ka kapag umamin siya, umamin ka na rin. Pag nagkaganon, edi happy ending na sa inyong dalawa, edi happy na rin ako para sa inyong dalawa. Oh, bakit ka umiiyak? Sabi mo, may ibibigay siya sa akin. Meron nga, yung bulaklak. Hindi naman para sa akin yun eh. Pinag-practicean niya ako for Jam. The flowers are for Jam, hindi sa akin. I told you, gusto niya si Jam, hindi ako. Tigilan mo na kaming i-push sa isa't isa. Aasa lang ako ng aasa at masasaktan lang din ako. Okay? Parang mas mabuti pang hindi ako makailam. Sobrang nag-guilty ako nung time na yun, pre, kung alam mo lang. Like, sana sinabi ko na sa'yo before na may feeling si Kiana sa'yo and vice versa, pero takot ako na pangunahan kayong dalawa. Kaya I try to give her a spoiler, kaso nag-backfire sa inyong dalawa yun eh. Tapos after nun, akala ko may magbabago, like iwasan or something, kasi ang awkward eh. Pero wala. Mas naging close kayo, mas naging caring ka sa kanya, kaya, ayun, hinayaan ko na lang kayong dalawa. Inassume ko na lang na baka nalaman mo may gusto siya sa'yo, tapos kaya ganun kasi you're just being careful sa next actions mo, tapos malaman-laman ko, sila na ni Darwin. Same Remy. I was honestly surprised and now they are getting married. Pre, kasalanan ko. Wala kang kasalanan, pre. Ako ang may kasalanan. Darwin was brave enough to take the risk kahit na alam niya hindi siya gusto ni Kiana. At ako naman, natakot ako sa consequences kapag umamin ako sa matalik kong kaibigan. Mahal mo pa rin, no? Mahal ko pa rin. I roll my eyes around the venue. Intimate wedding. Nakita ko si Darwin na naiiyak agad. Then I look at my best friend who's now walking slowly. Kiana, the bride. If only I gave you the flowers and told you that I like you since we were in junior high. Baka iba naging takbo nating dalawa, no? Baka naabutan pa kita. Mahal pa rin kita, Kiana. At punong-puno ko ngayon ng pagsisisi kung bakit yung 3 salitang gusto kita, Kiana, na hindi ko man lang nasabi sa'yo na nasa kolehiyo tayo. Sa mga araw-araw na magkasama tayo dati. Bakit hindi man lang ako nakaamin?
Yun na yung mga chance na sinayang ko. Yun yung mga chance ang pinalampas ko. And then our eyes met. And you smiled. Pero bumalik agad yun sa mapapangasawa mo. Gusto kong malaman mo na masaya ako para sa'yo. Pero nakakalungkot din dahil mukhang matagal pa bago maubos tong pagmamahal ko sa'yo, Kiana. Kaya pasensya, kung mahal pa rin kita. Mahal mo pa ako? Anong klaseng tanong yan? Nandito ba ako kung hindi na? Mahal pa kita. Hindi. Mahal kita, Dahlia. How did you find me? I didn't find you. Huh? My friend found us. Paano? 2 months ago, we went to Davao. Same! Tapos sa last day namin nun, pinicturean ako ng stolen ng friend ko. Tapos pag uwi namin, sinend niya sa akin yung picture with a question. Diba yung nasa bandang gilid? Siya yung ex mo? I know. Nahagip ka sa camera, tapos you were basically holding your phone. Tapos, wait lang. Ito yung photo. And then, after ko malaman nun, kinabukasan bumalik ako sa Davao and I asked a few people and then I found out, umuwi na rin kayo same day ng pag-uwi namin. No way. What I did, I created a dump account to stalk you and then napadpad ako doon sa post ng best friend mo na may blind date daw siyang inaasikaso for you. And here I am. Martin. Okay, so kung hindi tayo napicturean ng friend mo, wala ka rito. Yeah, and hindi ko malalaman na single ka pa rin hanggang ngayon. Huh? The last news I heard from you, engaged ka na 3 years ago kaya akala ko. Kakahiya. Pero, hindi natuloy yung kasal. Huh? Bakit? Hindi ako gusto ng family niya. I mean, ang komplikado eh. Binibrainwash niya po ba yung anak ninyo? Brainwash? Brainwash na bang tawag kung gusto ko lang protektahan ng aking anak? Oh my goodness, Iya. This is why I hate people na hindi lumaki kasama ang kanilang mga magulang. Oh, too bad. Maagang namatay ang parents mo, hindi ba? Ano bang kaya mo ipagmalaki sa amin? Oh, don't get me started with your salary. Magkano yun? 20,000 per month. Hindi mo kayang buhay ng aking anak. Mrs. Sia, you are nothing without my son. You are nothing without our money. Get out of my house. You don't deserve us. His family brainwash him na gusto ko lang daw ng pera niya, ng pera nila. And after a week na hindi siya nakikipagkita sa akin, nag-message siya bigla and ang sabi lang, ayoko na sa'yo, gold digger. What the? After ko ma-receive yung message na yun, hinabol ko siya syempre. Alam mo ba ang laki ng pinagbago mo? Bakit nandito ka? Hindi ko alam kung ano yung mga pinagsasabi nila sa'yo, pero kilala mo ko, hindi talaga ako gold digger. Alam mo, ganito na lang, pupuntahan ko yung pamilya mo, pupuntahan ko yung mama mo, kakausapin ko ulit sila. Hindi na kailangan, Dahlia. Kahit na anong gawin mo, gold digger pa rin yung tingin ko sa'yo. Eh bakit nag-propose ka pa? Una pa lang dapat nakinig na ako kay mama. Umalis ka na nga. Tapos yun na yung last na usap namin. Kaya siguro inorganize ang best friend ko itong mga blind dates na to kasi feeling niya malungkot pa rin ako pero I moved on. I'm fine na. Dahlia, pwede pa ba tayo mag-usap sa ibang araw? You still wanna try this, Martin? Paano pag hindi tayo nag-work ulit? At least we tried. Kakatapos lang na shift ko, ang aga-aga nandito ka na naman. Breakfast, para sa aking nililigawan. Corny mo. Alam kong corny, pero magugustuhan mo yung breakfast na ginawa ko. Hindi ka ba napapagod magising na maaga araw-araw? Mukhang masanay na naman ako niyan. That's my goal. Sanayan ka hanggang sa hanap-hanapin mo na ako. I mean yung luto ko. Tara na! I forgot. Yung ano, nakalimutan kong ayaw mo nga pala ako nagdidress. Wait lang, palit lang ako. Dahlia. Nag-reflect na ako sa mga bagay-bagay. Ano ka ba? I was jailing your fashion taste nung tayo pa lang. Bawal ganito, bawal ganyan. But now, feel free to wear anything you want, love. I mean, Dahlia. Feel free to express yourself. Nandito lang ako to admire and take photos of you. Okay. Ang tagal ng phone call na yun. I'm so sorry you had to wait. Boss ko yun. Tapos yung pinag-usapan namin. Martin! It's fine. You said it was an important call. You don't have to say sorry. You don't have to tell me the private details about your phone call with your boss. It's fine. Thank you. Okay, alam mo, naalala ko bigla kung gaano ka-toxic every time na may tumatawag sa'yo before. Pati yung delivery rider na tumatawag sa'yo, napagkamalan ko siyang kabit, tapos kung ano yung mga pinagsasabi ko, kadiri! Tapos sa ending, sinusuyo kita, pero ayaw magpasuyo, kaya nagagalit din ako. Grabe, sobrang childish and possessive ko nun. Like, paano ba tayo umabot ng 3 years kung ganun yung relasyon natin dati, diba? Kasi akala natin yun yung sukatan na pagmamahalan natin. Ang importante sa atin dati, basta mahal natin yung isa't isa, we can solve our problems, we can be together forever. Pero hindi pala ganun, no? Maybe tama ka. Baka pwede na ngayon. Sorry. Oh, hindi mo sasagutin? Tumatawag kasi yung
ex-fiancé ko. Mitch, gabi na, pwede akong makitulog sa apartment mo. Okay lang ako, Sofia. Basta ko hindi. Hindi ko iiwan yung best friend ko after niyang irad lahat ng mga hinanakit niya sa buhay. Kaya kung sa ayaw at sa gusto mo, matutulog ako ngayon sa apartment mo. Mitch! Mitch! Nak! Papa? Hindi ka na gumalaw dyan sa kinauupuan mo. Ang sabi ko, tapos na kitang i-paint. Maganda ba? Ang ganda! This is a masterpiece. Galing ko, no? Alam niyo po, pagtanda ko, I'll be a painter din. Sabay tayo magpe-paint. Opo. O sige, kung yan ang gusto mo, dyan kita susuportahan. Mama, bumili po ako ng materials. Sabi ni Papa, magpe-paint na po kami pag uwi niya eh. Ha? Bakit po, Ma? Patay na ang papa mo. Oh? Bumibili siya ng materials for his next painting. Tapos biglang pinasukan na magnanakaw yung tindahan. He fought back. Pero nasaksak siya na ilang beses. Mitch! Nananaginip ka. Magbubura muna dapat ako ng makeup tapos naririnig kita tinatawag mo si Tito. Napanaginipan ko si Papa. Huh? And I just realized something. Kaya pala sabi ng ex ko na I don't know how to live with the people around me. Kasi I stopped living when Papa died. That's when my life started to fall apart. Even Mama became so hard to herself that it affected me. Everything became so blurry. Everything became black and white. Alam mo ba na Papa's last painting was me? Na-influensyahan niya ako. Oh, Mitch. And now I finally realized kung ano yung gusto kong gawin. Gusto ko mag-paint. Gaya ni Papa. Tinulungan niya ba ako by appearing in my dreams, by showing me how to live with pain and happiness? Na I have to continue living? Miss ko na siya, Sofia. Miss ko na si Papa. Oh my gosh. Nag-resign ka? Kahapon lang and I just left. Wala naman kasi ako ka-close doon. Ayaw sa akin ng boss ko, ayaw sa akin ng mga katrabaho ko. Edi, Babay. Alam mo, akala ko dun ka na mamamatay kasi tanggap ka lang ng tanggap ng trabaho sa kanila eh. Hindi ka nagre-reklamo kapag ganito, ganyan. Thank you at nakaalis ka na. OH. Ano nang gagawin mo ngayon nag-resign ka na? We'll still try to figure life, but may nagbago. Alam ko na kung ano yung gusto kong gawin. Hindi ka muna magtatrabaho? May ipon ako, Sofia. Kaya ko sarili ko. Iiwan mo na ako, Mitch. I will paint, I will rest, and I will take my time. Away from all the people who kept on pressuring me, away from my toxic neighbors, away from my ex, away from the city, away from my past work, away from the boring memories I created. Eh di boring ako. You are an exception. Best friend kita, duh. I'm starting to live again. So, I'll be fine alone, exploring the beautiful things around me. Alam mo, ngayon ko nalang ulit nakita yung ngiting yan. Thank you, Mitch. For what? For being alive up until now. Enjoy ka and please don't hesitate to call me. Ganda ng mural na gawa mo. Iba ka talaga, Mitch. Salamat, ho. Ako naman next yung pader sa likod ng bahay ko. Gusto ko flowers. Yung malalaki. Opo. Sobra po yung bayad niyo sa akin. Ang galing-galing mo kaya magpinta. Basta okay na yun. Ano ba yan, Aling Narcy? Pero, nabalitaan ko, babalik ka na pala na Maynila, Neng? Opo. After 4 years, babalik na po ako. Feeling ko rin po kasi naiinip na yung best friend ko dun eh. Masaya ka na ba? Okay ka na ba? Okay na po ako. Sobrang okay na po ako. Dalaw ka ha. Mamimiss ka namin dito. Siyempre naman po. Pakilagay na lang po dyan. Thank you. I'm back. Mitch, Give me a hug, best friend. you've changed a lot. Kamusta ka na? Okay na ako, Sofia. Actually, bago ko pumunta rito, pumunta muna ako sa sementeryo. Dinalo ko sila mama at sila papa. Sinabi ko sa kanila na okay na ako, masaya na ako, buhay pa rin ako, tsaka nagpipintura na ako ng mga murals. I'm so proud of you.